Ano kaya ganito gawin natin? Ah, tawag dito. Kasi syempre, delikado yung panahon. Kasi doon nagsisimula pa lang yan sa mga nagtatapon-tapon doon sa kay Diskaya, di ba, Rally? Mukhang hindi to titigil. Impossible. Unang-una, the left will not let go of the opportunity. Di ba? Tsaka real politic lang, tsaka patterns of history. Di ba? Pangalawa, paradigm shift nga, di ba, sinasabi ko. Ah, Sabihin nyo ng nerd, pero matagal ko na sinasabi, nagbabifurcate na yung dominant polar paradigms, di ba? Kaya meron emergent na lalabas. Bago lumabas yon, kagulo. Titingnan mo, ganun ang pattern ng history. So marami na nagsabi niya, kahit sila Ray Dalio, di ba, collapse of civilizations, mga permaculturist, pinag-aralan na yan. Ano tawag doon? So, tayo naman, na little known lang alam natin, galing pa sa education ng sumakop sa atin, we're trying to maintain a system that is already untenable. Simple lang yan eh. Lahat ng pinag-aralan natin sa college, paglabas natin, nakita natin yung reality. Akala natin yun yung sistema, meron pala sistema sa ilalim. So kung gigradean mo, nagko-collapse na lahat. Pati yung support structure nitong sistema to, nagko-collapse. Balik ulit tayo sa thesis, di ba? Wala nang United States. Kasi hindi na united ang states. Nagbabifurcate na. Wala nang unipolar power. Magmumultipolar power. So, ano kalalabasan yan? Think prior to 1945, gano'ng kagulo mundo. So, may tendency umano yan. Proofs, hindi, tinitingnan lang natin atin, pero nakita natin nangyari sa Indonesia, nakita natin nangyari sa US, nakikita natin nangyari sa Germany, nakita natin all over. Okay. So, ano ngayon ang binibuild up ko para masabi ko anong most likely na pwede mo magawa on your own. Diba? Kasi tingnan natin siya as a system. Parang weather, diba? Minsan nagkakabagyo, ayan, papunta na tayo ng bagyo. Diba? Nandito na lahat ng indicators eh. So, ano ngayon ang risk dito sa event na to? Definitely, gugulo yan. Bakit? Kasi, because of the internet na din, di ba? Kahit na anong pilit nila kontrolin pag-iisip ng tao, hindi na nila makontrol. Pansinin nyo, yung mga troll armies na malakas, na mayagpag, pansinin mo, wala na silang ngayon. Di ba? Sabi nila, conditioning, gano'n. Hindi, alam mo na simple lang ang troll eh. Huwag mo pansinin yung troll. Huwag ka makapag-away. Yan ang una, pang peace of mind mo. Kasi, nananalo sila kung nakapag-away ka eh. Nawawala yung energy mo dun sa dapat mong gawin. Ayun, ang isa. Okay. Pangalawa, okay, bilang dekolonisadong tao, paano mo ngayon? Kasi hindi mo makokontrol yung dagat. Diba? Kung may bagyo. Ang pwede mo lang magawa, imbis na kontrolin yung dagat, kontrolin mo yung sails ng barko. Para mapunta ka dun sa kalmado. Diba? So, bakit nagkakagulo? Kasi nga, ano ba yung sinasabi natin na sistema natin? Pinagbasihan yan sa isang filosofiya na nanggaling sa teorya. Ang teorya, balik tayo ulit ang teorya is placeholder lang yan ng pag-eksplika ng katotohanan sa ngayon. So gagawa ka ng sistema gawa sa teorya. Siguro sa simula, gagana yan. 'Di ba? Hanggat sa kaya niya yung sa tamang na eksplika niya, gagana yan para doon. Pero habang tumatagal within the system itself, 'di ba? Magkakaroon ng iteration yung mga bagay na hindi niya kayang sagutin. So lahat yan magkakarambol on both sides. Ano ngayon ang paradigm shift? Dominant paradigm before was akala mo magkahiwalay siya, pero kung titingnan mo siya,
sa lente ng dekolonisadong tao, ano siya, iisa lang siya, 'di ba? Kumbaga ang kaliwa may kanan, ang kanan kaliwa, taas may baba, baba may taas. Ang left tsaka right, iisa lang 'yan, 'di ba? Parang ano, ang gagawin ng kaliwa para sa mga bagay na nag-e-explica noon, yun lang titingnan nila, ang bagay sa kanan, sa rightist, para sa ano, sa bagay na nauunawaan nila, 'di ba? Na nakikita nilang gumagana, yun lang titingnan nila. Doon nagsisimula yung tension. Tapos what will happen is, hindi nila makikita ang commonality nila. Ang commonality nila, rooted sila sa Western thinking, Western thought. 'Di ba? Ano, nagsimula yan sa philosophy nila, yung parang Cartesian, parang kila Hegel, 'di ba? Ano sila nagpe-present sila ng absolute truths, 'di ba? Against another, 'di ba? So, pero hindi nila nakikita pareho sa kanila material ang values nila. Tinitingnan nila yung yung materialist worldview. Paano natin nasasabi nagko-collapse na ngayon? Okay. Kasi nagko-collapse na ngayon kasi sa lahat ng fields, nagpa-paradigm shift na. Kahit sa physics, may pumapalit from the materialist worldview. Lumalabas na yung idealist worldview. Pati sa philosophy, nagdidikit-dikitan na. So, akala mo maliit yun, pero malaki yun. Diba? Kahit sa art, sinasabi nga na sa mundo ng art, akala nila postmodern is the last. Kasi nangyari sa postmodern, nakadikit kay Nietzsche. 'Di ba? Masyado nilang tinagpi. So ngayon nasiraan na ang ulo nila. Wala nang meaning yung buhay nila. 'Di ba? Existential. So yun ang nangyari ngayon, nagko-collapse. Going back again sa muna nangyayari sa mundo. Wala nang United States. Diba? Sabi ko na yun. Wala nang United States kasi hindi na united ang US. So, mangyayari nga sa mundo ngayon, pagulo. So, lalo pang gugulo sa atin. Bakit? Kasi nga, dito sa, alam mo, pag dalawang siga, ayaw pa magsuntukan, ang gagawin niya, magchuchucho yan ng mga alipores nila. Kasi aminin na natin sa hindi, alipores tayo. Diba? Pero ang ginagawa natin, akala pumapalag tayo, ayaw natin maging alipores ng isa. Nangyari naman sa utak natin dahil sa takot, which is natural. 'Di ba? Anong tawag doon? Magiging naman tayong alipores ng kabila. So gagawin yan, tinatawag yan. Ang gulo ngayon is proxy war. 'Di ba? Ganun lang naman yan eh. Parang kukontrolin nila yung mga politiko natin kasi ang gera ngayon, di na kasi sa taas ng gastos ng pag-wage ng war. At saka sa pag-ayaw na ng tao na katulad ng dati, nationalist na nagtatapo ng isang henerasyon sa patayan. Ang na ngayon is pagkokontrol. Ang tinatawag nilang COG, Center of Government. Diba? Ang gera ngayon, pinansyal, diba? Pagkukorap ng isang ng mga politiko. Ano kasimple. Careful, Lancho. Hey. So anong nawala sa usapin dito? Yung sistemang pinag-argue natin, pinipilit natin, hindi naman talaga natin sistema yan. Wala sa value system natin yan. So ano pwede natin gawin? Well, may light at the end of the tunnel. Kasi sa pag-aaral ng permakultura, pag nag-collapse ang system, merong point na hindi na siya magko-collapse. Babalik siya dun sa normative culture niya. Agricultural townships. Classic economics. Place-based economy. So, yun ang pwede natin gawin as individual. You may choose to just mentally shut out the system. Diba? You may choose to not pay taxes. Diba? Many are already doing it. Diba? Refusing to pay tax. Kasi ninanakaw lang eh. Diba? Simple nga yan eh. Parang sa
Sa sobrang burot ng tao ngayon. Ano ba, ako, kunyari, habulin mo ako for not paying taxes. Sige, okay lang. Magkorte tayo dahil gusto ko. 'Di ba? Kahit kayo korte, 'di ba? Iaano ko kayo. Huhusgahan ko rin kayo. Kasi nga, ngayon alam na natin, matagal na natin alam yan eh, 'di ba? Lahat naman ng sinasabi nilang checks and balance, lahat ng branches of government corrupt eh. Kasi underneath it, isang malaking barkadahan lang yan eh. Kanya-kanyang tropa-tropa, kanya-kanyang sindikato. Pati military, NPA, kahit yung mga NBI, kanya-kanyang tropa-tropa lang yan eh. Diba? Kasi nga, hindi natin tinanggap. Tribo tayo. Pero nalagay natin sa mali. Walang value. So, yun ang pwede natin gawin. Number 1, huwag magbayad ng tax. Number 2, huwag bigyan ng lakas yung mga politikong yan. Diba? Huwag natin sila kamayan, huwag natin sila idolo. Pag nakita natin, si Chis Escudero, talikuran natin. Diba? Number 3, huwag natin dayan sa galit. Talagang prinsipyo lang. Mas masakit yun eh. Diba? Anong tawag doon? Talikuran lang natin. Diba? Number 4, kung may maglakas ng loob na kasuhan sila, suportahan natin magkaso sa kanila. Diba? Eh kung gugustuhin nga natin, i-citizens arrest natin lahat yan eh. Lahat sila. Diba? Ika nga, may prima facie evidence na eh. Kung hindi kikilusan ng Congress yan, simple lang. Yung sistema talagang hindi umuusbong. Hindi gumagana. It is the moral right and the duty of the citizen, diba, to change the government if the government is no longer for the people, by the people. So, balik tayo sa magagawa natin. Manumbalik tayo sa pagiging bayani. Responsibility natin as bayani. Makibayani tayo. Yung worldview na ang worldview natin, yung pakikikapwa at pag-aaruga ng commons. Diba? So, yung bahang yan, dapat lahat tayo nakikialam sa kanya-kanyang mga bayan. Diba? Development should be community-based sa commons. Diba? At magtanong tayo, huwag natin, porke batas, diba? Tingnan natin nasa ilalim ng batas. Paano ba nagkaganon? Kasi nangyari sa batas ngayon, nangyari para sa mayayaman lang at makapangyarihan. We have the moral obligation and the duty. Bakit? Bayani nga tayo, makibayani tayo. Diba? Magising tayo, manumbalik tayo sa kultura. Huwag natin ibibigay sa politiko na dapat representante lang. Huwag natin sila i-Diyos. Diba? Kung ang mind mo rapidly nag-iisip na magsisave sa'yo yung politiko, hindi ka dekolonisadong bayani. Diba? Hindi ka nakikibayani. Sapagkat yung mga pinuno dapat representante sila ng komunidad na kanilang inuugatan. Diba? Pero kung ang pinuno, nakikita mo nagbubunga ng magandang prutas at nakakapagdami ng iba pang puno, diba? Yun ang pamantayan. Yun ang kailangan suportahan. Kung hindi naman, bunga sa prutas, hindi sa sinasabi, palitan. Kasi hindi na tayo marunong manimbang. Kung nanumbalik tayo sa kahalagaan natin, doon tayo magigising. Mayaman pala tayo eh. Biro mo, nasa isang lugar tayo na napaka-strategic. Relatively, resources natin mayaman. Tapos sinasabi natin magaling tayo. Bakit tayo ganito? Alipin sa sariling bayan. So, ano ngayon ang magandang isipin? Isipin ngayon natin anong tamang sistemang angkop sa atin na ipalit. Diba? Para sa akin, hindi rin naman
Lahat naman wag natin itapon yung sanggol kasama yung tubig, ika nga. Let us not throw the baby out of the bathwater. Ang tunay, tingnan natin kabuuan. Wag natin siya wag natin siya sabihin na hindi, capitalist ako, hindi communist ako. Hindi, yan ang term nila. Itabi mo yan, di ba? Kasi kahit anong bahay yan, kung bulok yung nakatira sa loob, magigiba yan. Kahit na anong bahay yan, kung masipag yung nakatira sa loob at maaruga, tatayo yung bahay na yan. So, ang pinaka-importante talaga yung gumawa tayo ng sistema na angkop sa kahalagaan natin. Sa worldview. 'Di ba? Yung mga terms nila, pwede natin gamitin sa conversation. Pero mas madali talaga mag-usap lang tayo tungkol sa pakikibayan, pakikikapwa, pakikitungo. Doon tayo magsimula. Kasi, pwede naman natin hilain yung kapangyarihan Hilain natin. Parang ulan. Individual. 'Di ba? Hilain natin. Hanapin natin yung tamang gawaing bayan. Doon tayo kapit-bisig. Yung hindi na usapan, yung sa labas lang, pag tinignan ko, lilinisin ko yung bakod ko. O bakit may poste dito sa gitna ng kalye? O sino kakausapin natin? Diba? Tapos, meron naman participative democracy. Kunin natin sa ilalim. Diba? Mag-benchmark tayo. Mag-survey tayo, magbayanihan tayo, 'di ba? Lahat yung mga subject area experts, yung may mga taglay, mga engineer, 'di ba? Bakit? Okay, isipin niyo 'to. Yung mga yan na mga nangungurakot biktima rin ng ng nakalipas Tayo rin naman ng rason kung ba't namihasa yung mga yan Bawa engineer ka, nakalimutan mo sa taglay mo bilang panday ng lipunan. Meron ka responsibilidad. Hindi lang para kumita. So kung gusto nyong baguhin yung corrupt na yan, dapat kayo mismo dahil kayo nakakaalam Ang ebidensya nasa inyo, mga engineering associations. Kayo muna mag-soul search. Kahit magsimula muna kayo sa akbang na, sige, hindi na muna ako kukuha ang kontrata sa ganun. Kahit ganun kasimple. Diba? Kumuha kang kontrata dun sa mga mayor ngayon na for transparency. Doon tayo magsimula para maglakihan mga bayan nila. Gawin natin tama. Kasi kailangan ng gawin natin. Palitan natin yung diwa natin ng mga bagay na gagana. Hindi yung may tatanggalin lang tayo. Nakakainis, pero isang malaking nakakatakot yan. Patterns of history. Ayaw naman natin magkaroon ng parang bloody French Revolution dito. Tama nangyari sa Indonesia. Diba? Let's pull it under the rug. Diba? Let us already assume power. Kasi pag nakipag-away ka pa, in your mind, binibigay mo pa sa kanila yung power. No, let's assume power. Let us band together with like-minded people and in the spirit of bayanihan, let's call to task dun muna sa baba, our barangay captains. 'Di ba? Let's take the power. 'Di ba? Let's fix the system according to our values. Tapos, pa-recall natin. 'Di ba? Pa-recall natin. We have so many years before the next election. Tanggalin natin sa baba yung mga nila. Kunin natin yung bayan muna. 'Di ba? Kaya gawin natin tama, gawin natin maayos, gawin natin mahinahon. Diba? Para kung sakali naman na nag-isip sila na may gagawin silang pailalim, sila na nang gagawa ng balik sa kanila nun.
Tsaka hindi malaking grupo, personal. Minsan kasi akala ng tao yung kapangyarihan, yung pera, at yung mga alipores nila. Hindi pa sila nakatagpo. So, yun lang. Ganun lang gawin natin, di ba? Alamin, makialam. Kilalanin natin yung may parehong kahalagaan. Manumbalik tayo dun sa kultura. Di ba? Wala eh. Mahirap, nakakatakot. Nakakatakot ang pwede mangyari. Nakakatakot yung pwede natin gawin. So, bigyan natin sila ng magandang paraan. Diba? Tanggalin natin yung lakas sa kanila.